sa umagang ito. Sige po tayong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, Panginoon Diyos. Hallelujah! Papasahin ko lamang po ang 5 talata ng Biblia. Makinig po tayong lahat. Sabi po sa awit, kabanatang 100, sabi po niya rito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh, papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya nang umawit ng may saya. Umawit daw ng may saya. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong kabanal-banalan. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Huling talata. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit laging tapat kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon o Diyos, aming amang banal, kami sa umagang ito, Panginoon Ama, ibinibigay po namin ang aming mga sarili. Ngunit bago ang lahat, Panginoon o Diyos, nakikita niyo po ang buhay ng bawat individual. Ano pong nakikita niyo ng mga kasalanan na ginawa, sinabi, o mga inisip, ito man ay malaki o maliit, sinadya man o hindi, aming Diyos, aming amang banal. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at linisin niyo ng inyong dugo ang aming mga munting puso ng mga batik na nanugat upang walang maging hadlang sa paglapit namin trono ng kabanal-banalan mong trono, Diyos Ama. Salamat sa kapatawaran at kalinisan na iyong ginawad. Hayaan niyo lamang po ihanda namin ang aming mga puso. Pagpalain ng labis ang buhay ng bawat isa. Ang mga gagamitin sa umagang ito, ang mga praise and worship team, Panginoon naman, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga tinig, Panginoon naman, gamitin mong pagpapala ng pangunguna, ng pagdadala ng aming mga kaluluwa sa iyong panan, O Diyos, aming ang banal. Dinadalangin din po namin ang lingkod mong gagamitin na maghahayag ng salita. Patuloy, itago mo siya sa iyong likuran, sa iyong hindi ang kanyang karikahinaan, miyan ang makita, kundi Panginoon naman kapahayagan mo magpapalakas ng aming mga kaluluwa, O God, sa umagang ito. Kaya't Panginoon, O God, doon naman, sabi mo, banal ang tumawag sa amin, kaya't magpakabanal kami, O Diyos Ama. At sa umagang ito, Panginoon naman, kami, O Diyos, ay maghahatid ng isang papuri, pagtambat buong katawan namin, lakas, isip at puso, na matuloy makikinig sa iyong templo, Ama, mag-aaral sa iyong templo, Ama, sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Tunay na kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya sa umagang ito, O Diyos aming Ama, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay subigaw na Amen! Woo! Parang may nakikita akong mga bagong mukha. Maaari po ba natin silang kamayan? Sabihin po natin, welcome sa FCF Bagumbong. Ayan. Welcome po. Sino po dito yung pagod na sa buhay? Amen? May narinig akong, well, normal lang naman po yung mapagod tayo, no? Yung, syempre, 1 week tayong nagtatrabaho, 1 week po tayong nasusuong sa mga traffic, especially kapag malayo yung ating pong mga pinapasukan. Pero, tatanungin ko po kayo, nakakapagod po bang magpuri sa Panginoon? Hindi, di ba? Kaya po, kahit na araw-araw tayong umawit, araw-araw tayong pumalakpak, araw-araw tayong kumanta sa Kanya, hindi po nakakapagod. Amen? Sige, samahan niyo po kami. Araw-araw, magpupuri sa atin pong Panginoon. Napakasarap naman po talagang magpuri sa Kanya. Amen. Itaas nga po natin yung mga kamay natin. Glory to God. Okay, sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang
Siya nga po, Panginoon. Wala kang katulad. 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 Wala kang
Kung sa tingin mo sa iyong sarili na siya ang iyong manggagamot, kung sa tingin mo na sa tingin mo sa sarili mo na siya ang iyong tagapagligtas, kung sa tingin mo sa iyong buhay siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo, sa umagang ito, nararapat lamang siyang purihin. Nararapat mo lamang siyang pasalamatan sa buhay mo. Panginoon, nakikita mo, Diyos, ang puso ng iyo pong mga anak. Kami, Panginoon, lubos-lubos ang amin pong pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa aming kaligtasan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Sige po, minsan pa po nating awitin. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang pinakanais ng aming puso ay ikaw ay pagmasdan sa iyong kagandahan. Na kung saan sa templong binigay mo sa amin, ang templo namin ay ang aming mga katawan. Nais namin na ikaw ay pagmasdan ng mainam sa aming mga puso. Lord, we want to inquire in your temple, to behold you in your beauty, in the beauty of your face. Sa kagandahan ng iyong mukha, nais namin pagmasdan ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan, higit sa lahat ang iyong pag-ibig sa amin. O Diyos, kulang pa ang buhay namin para suklian ang iyong pagmamahal sa amin. Hindi po sapat ang mga salita para ipahayag ang aming pasasalamat. Dahil sobra-sobra ang pinagkaloob niyo sa amin na kagandahang loob mo, Panginoon. Ang buhay mo, inialay mo sa amin. Hindi mo pinagkait sa amin ang kaisa-isang buhay ng anak ng Diyos. At dahil binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ng Diyos, higit pa ang pwede niyang ibigay patungkol sa aming mga pangangailangan. If God has given us, did not spare His one and only Son, Jesus Christ, how much more can He not provide all our needs? Hindi niya ba kayang ibigay ang pangangailangan natin? Hindi nga niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Paano kaya yung ating mga pangangailangan? Kayang-kaya po ng Diyos na ipagkaloob lahat ng ating mga needs, mga kapatid. The Bible says, draw near to God. Lumapit po tayong lahat sa Diyos na walang pag-aalinlangan. Lumapit tayo sa trono ng biyaya upang kamtin natin ang habag at tulong sa oras ng pangangailangan. Mga kapatid, it's time for us to draw closer to God. Draw closer to God. Maging malapit tayo sa Diyos na siyang magtutulong sa atin. Ang ating tulong ay wala sa tao. Huwag kayong magtiwala sa tao. Don't put your trust in man. Walang magagawa ang tao sa iyo. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos ng buong puso, hinding-hindi niya ipagkakait. Lahat ng kakailanganin mo, ibibigay sa iyo. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Ibuhos natin yung ating puso sa pagpupuri, pasasalamat sa Kanya. Oh Lord, hindi kami magsasawang pagmasdan ang mukha mo sa aming kalagitnaan. Lord, your face is beautiful. Your face is lovely. Ang mukha mo, O Diyos, na andyan yung kagandahan.
Lahat-lahat ng kagandahan ay nasa iyo, Panginoon. Oh, we worship, we glorify you. Minsan pa, itas natin yung mga kamay natin kay Lord. Awitin natin yung chorus. Lahat ng tuhod ay luluhod. Let's sing that song, that part of the chorus song. Thank you, Lord. dakila ka. Jesus, dakila ka. Jesus, you are great. You are great. Greater is Jesus who is in us. Dakila si Jesus na nasa atin. Dakila siya. Dakila siya. Oh, yes, dakila siya. Minsan pa, isigaw natin ang pangalan ni Jesus. Jesus! 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 Greater! You are greater! Greater! Dakila ka. Palapakan natin ang malakas na palakpak. Ang pangalan na dakila sa lahat ng pangalan. Declare, shout the name of Jesus! Jesus! The coming King! Jesus! The coming King! King of Kings and Lord of Lords! Hallelujah! Thank you, Lord. Bago tayo umupo, batiin natin ang bawat isa. May magandang gagawin ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa bawat isa. Parang bitin pa rin po yung ating pagpupuri. Actually, pag pinag-usapan po natin yung pagbababad sa presensya ng Diyos, napakasarap po na dito sa ating lugar, ang mga anak niya ay mas lalong naghahangad na mas lalong magbabad sa presensya niya. Sapagkat sa presensya ng Panginoon ay doon natin matatagpuan lahat ng ating hinahanap. In the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, there is peace. There is joy. Hindi natin makikita yan sa
mundo sa sanglibutan. Kahit ikaw ay magbabad sa barkada, magbabad sa mga kasiyahan sa mundo, hindi ito mapapalitan ng kasiyahan na matatagpuan lamang sa presensya ng Panginoon. So ngayon po ay we are so blessed to have our visit. Meron tayong mga bagong kasama na invite. Okay? So we want to acknowledge first and foremost ito pong si Jesslyn and si Cian Carlo. Okay? Ang nag-invite po sa kanila ay si Denver, si Brother Denver. And then, of course, hindi na po ito visitor, si Hanya May. Okay, Matuba. Yung isa sa pinakamagandang inaanak ko. Pamangkin ko pala, hindi inaanak, pamangkin ko. Okay. So tayo pong lahat ay magsipagtayo. Meron po tayong babasahin at tayo po'y umpisa na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Reading from the Gospel of Mark chapter 2 verses 13 to 17. So ito po yung ating text for this morning. I just want you to follow me as I read the Holy Scripture, the Holy Word of God. Okay. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. "Follow me," Jesus told him, and Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with the tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." So babalikan po natin yan. May babasahin pa po tayong isang verse. 1 Corinthians, group of verses in 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 30. Let me read from NIV. "Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong." Tayo po'y manalangin. Father God, thank you once again, Lord, for the mighty, mighty, mighty power. Napakamakapangyarihan po habang binabasa pa lang namin ang salita mo para akong nanginginig na, Panginoon. Sa sobrang paggalang, pagkilala sa napakabanal mong mga salita. O Diyos, kung nararamdaman ko po itong klaseng paggalang, itong pangangatog sa iyong mga salita, iparamdam mo rin ito sa bawat isang makikinig sa araw na to. Na ang salita na aming binubulay-bulay ay hindi pangkaraniwang salita. Ito'y salita na buhay. Na ang tabak ay parang magkabilang talim na tumitimo, tumatagos sa pinakaibuturan ng aming puso at kaluluwa. O Diyos, bigyan mo kami ng isang malalim ng paggalang sa iyong mga salita. Huwag namin itong ituturing na pangkaraniwan lamang. Ito'y pakinggan namin na parang ito'y may isang ginto na ilalagay sa puso namin. Pakinggan namin ito na isang boses na mayroong
mensaheng itutusok sa aming mga puso. O Diyos, bigyan mo kami ng mataas na pagtingin sa iyong salita. Huwag namin siyang ituring na parang isang ordinaryong aklat lamang, kundi ito'y aming ibilang na isang napaka-taas, napakabanal na mga salita mula sa bibig ng aming Panginoong Jesus. O Diyos, hawakan niyo po ako. Bawat kataga, bawat pangungusap na aking ibibigkas, dalangin ko na ito po'y manggaling lamang sa iyo. At kung may ibibigkas po ako na hindi dapat ibigkas, iiwas mo yung aking labi. Yun lamang na nararapat na salita na gusto mong iparating ang siyang masabi ko. At hindi ko masabi yung hindi dapat sabihin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po'y makakaupo na. Okay. Sa mga bago pong naka-attend ngayon, ay meron po tayong naumpisahan na series of study. So, kung hindi po kayo naka-attend ng mga nakaraang linggo, ay medyo maninibago po kayo dahil yung ating pong pag-aaral tuwing linggo is a series of teaching in the Gospel of Mark. Actually, binibilang ko po kung pang ilang series na po tayo. From the day one of our teaching and preaching, hanggang sa ngayon, nasa ikawalo na po tayong serye. 8 series na po tayo. So, if you want to go backward, mag-back reading po kayo sa ating mga Facebook Live or back viewing, pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page. May Facebook page tayo. At pwede nyo pong balikan yung ating introduction. Umpisa ng ating pag-aaral, day 1, until dito po sa ikawalong serye ng ating pag-aaral. Pwede po kayong magbisita sa aming Facebook. Sino po ba dito ang nagbibisita sa Facebook natin? Okay, please visit our Facebook. Nandun po yung ating mga series of teaching para masundan nyo po yung mga napag-aralan na po natin. So, ito pong ating serye ngayong umaga ay isa sa pinaka-importanting bagay na gusto kong italakayin sapagkat dito po nag-umpisa yung conflict ni Jesus against religion. So gusto ko lang pong, nung nakaraan, nung ating pag-aaral, medyo nag-umpisa na po yung mga conflict. Tuwing si Jesus po ay naggumagawa po siya ng mga himala, kagalingan, hindi pwedeng mawala yung mga kontrabida na pilit siyang kinokontra. So nung nakaraan po, ay nakita po natin yung paralitiko na pinalakad niya, pero sabi ng mga kontrabida, hindi mo dapat ginawa yon. Parang palagi silang pakontra. Dahil sinabihan niya na pinatawad na yung mga kasalanan. Pero ang sabi ng mga kontrabida, di ba Diyos lang ang nagpapatawad? And then ang sabi naman ng Panginoon, for the Son of Man has authority to forgive sins. So anong ibig sabihin nun? Kung ang Diyos lang ang pwede magpatawad, si Jesus ay nagpapatawad, sa makatuwid si Jesus ay Diyos. Amen. That's the logical conclusion. Kung kina-question nyo ang aking pagka-Diyos, ang sabi ni Jesus, binigyan ako ng authority. Pwede akong magpatawad ng kasalanan. Lahat ng nagkakasala, pwede kong patawarin. Sabi nyo, Diyos lang ang nagpapatawad. Tama kayo. Pero dahil ako'y hindi lang pangkaraniwang tao, ako yung Diyos na nagkatawang tao, mayroon din akong kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. So dito po, doon po lang sa unang napag-aralan po natin, hindi na po pwedeng baliin yung paniniwala na si Jesus ay hindi lang po siya pangkaraniwang tao, siya po ay Diyos, pero nagkatawang tao. So habang nandito siya sa mundo, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Katulad nung sinabi ni Pablo sa Filipos, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi ni Paul sa Philippi, ang sabi niya, God became man, He suffered
the suffering in the cross, naging masunurin siya sa Ama, at siya'y sumunod sa plano ng Ama na magdusa sa krus, namatay, at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, na sa pangalan niya lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabing siya ay Diyos. Amen. So yun lang po ay napakadaling intindihin po yun. So yung mga nagsasabi na si Jesus ay tao lang, ang tawag po doon, INC, incomplete. Nandyan ba kayo? Okay, ang tawag ko po doon, incomplete, INC, dahil sabi nila ay tao lang siya. So, incomplete po siya. Ang kumpleto po, si Jesus ay Diyos nagkatawang tao. At dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, even the Son of Man, habang nandito siya sa earth, in His public ministry, nagpapatawad siya ng kasalanan. So yun po yung ating natingnan nung nakaraan. So ngayon, ituloy po natin dahil nung habang nagpapatuloy po ng ministeryo ang ating Panginoon, marami po ang kumukontra sa Kanya. At dito sa ating binasa, balikan lang po natin, okay? Ang title ko po ay The Inclusivity of Jesus' Invitation. So pag pinag-usapan po natin yung inclusivity, sa Tagalog po niyan, yung wala po siyang hindi sinasama pagdating sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagpapagaling, ay wala po siyang ini-exempt. Lahat ng lumalapit sa kanya na nangangailangan ng kanyang kaligtasan, hindi niya po nire-reject. Wala pong rejection si Lord. Ang sino mang lumalapit sa kanya, He does not reject. Everyone is included in His saving and healing power. Pagdating sa usapinan, pag ang nangailangan ng kaligtasan, nangailangan ng kagalingan, wala pong outside sa kanyang invitation. Everyone is invited. So dito sa ating message, I would like you to notice na pagdating sa pagliligtas, pagdating sa pag-reach out sa mga nangangailangan, Jesus is very inclusive. Sabihin natin, inclusive. Ang opposite po ng inclusive ay exclusive. Pag sinabing exclusive, walang pwedeng pumasok dito. Kami-kami lang. Ang pag sinabing exclusive, kung sino-sino lang yung mga tao na kilala. Kasi yung mga religious people, ito po yung mga elite people nung panahon na yon. Sila po yung matataas na tao, ginagalang, sila po yung mga tinitingala. Ang tawag po sa kanila ay exclusive. Kami-kami lang. Walang pwedeng pumasok dito na hindi kasama sa aming listahan. So dito, pag-uusapan natin dito, yung bakit po ba si Jesus naging inclusive? And why do the church, bakit tayo bilang church, bilang Kristiyano, dapat gayahin din natin si Jesus? Na pagdating sa pagtingin natin sa mga tao, wala tayong hinihiwalay na ito, gusto ko, ito ayaw ko. Pagdating sa approach natin, sa pagtingin natin sa mga tao, sa paligid natin, dapat maging katulad din po tayo ni Jesus. Si Jesus wala po siyang, parang, di po ba nauuso po ngayon, pag nagpe-Facebook ka, pag gusto mo yung tao, like. Pag ayaw mo, hindi mo siya ila-like. Di ba? May mga emoji. No? Pag hindi mo gusto, papakita ka ng mukha na parang mapait yung mukha, no? Parang may nakakain ng mapait na gulay. Ano yung mapait na gulay? Ampalaya, yung mukha ampalaya. Hindi mo gusto. So may mga iba-iba tayong emoji na pinaparamdam. Pero pagdating kay Jesus, ang tingin niya sa mga tao, wala po siyang selective na ito ang gusto ko, ito ayaw ko. Ganon din po tayo. Tayo mga Kristiyano, pag tinitingnan po natin yung mga tao sa paligid natin, whether hindi natin gusto yung pagmumukha nila, ginugusto pa rin natin sila. Amen po ba? Amen. Sana dito sa church natin, walang nag-iiwasan dito. Ayaw kong makita si kapatid. Ayaw kong makita si sister. Tuwing makikita ko siya, parang
iba yung nararamdaman ko, hindi ko siya gusto. Sana dito sa church natin, lahat tayo inclusive. Amen? Wala tayong mga siniselect. Ito lang yung gusto ko. Ito lang yung gusto kong kausapin. Ito lang yung gusto kong lapitan. Pagdating kay Jesus, wala po siyang selective na gusto lang kausapin, gusto lang lapitan. Lahat ay pwede sa Kanya. So, ano pong example dito? Tingnan po natin yung example. Yung una pong nilapitan niya, actually, galing po siya sa dagat, nagtuturo siya, in the seashore, he was teaching. Actually, Jesus was not just, ang tingin ko po kay Jesus, ang pinaka-focus niya, nung nagkaroon siya ng public ministry, is not healing. Hindi po healing yung focus niya. Ang pinaka-focus po ni Jesus, nung nagmi-minister siya, is to teach, to preach the Word of God. Actually, yun po yung pinaka-primary na ginagawa niya. Nandun po siya sa dagat, nasa seashore po siya, naglakad po siya, galing po siya doon sa province ng Capernaum, maraming tao ang lumalapit sa kanya, dinadagsa siya, at nakikinig sa kanya para pagmasdan yung mga ginagawa niya, mga himala. Pero after that, ay umalis na siya, at naglakad po siya. At sa kanyang paglalakad, may napansin po siyang isang tao na naandun sa isang tax booth. Isang booth, nasa isang lugar po siya, at ang ginagawa niya po, siya po ay nangongolekta ng buwis. Sino po ang pangalan niya? Si Levi, hindi pa Matthew, Levi. So yung unang lakad niya, napansin niya isang tax collector, si Levi. At ano pong ginagawa ni Levi? Siya po'y nangongolekta ng buwis. Actually, nung panahon na yon, ang mga tax collector, iba ang tingin ng tao. Actually, ang kalaban sila ng Estado kasi nung time na yon, yung mga Hudyo ay na-conquer ng mga Romano. Ang mga Romans ang naghahari. So lahat ng mga tax collector ay kakampi ng mga Romano. Kaya ang ginagawa nila, kinukuhanan nila ng tax yung mga tao, pero mas malaki hindi naman napupunta sa mga Hudyo. Yung parang mga serbisyo, napupunta sa Romano dahil sila yung pinaka-dominating power. At kung ano yung tira doon sa collection, sa kanila na yon, binubulsa na nila. Kung sa madaling salita, malaki din ang kickback ng mga tax collector. Walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Mayroong kickback. Mayroon din talagang porsyento na malaki ang kinukuha nila. So, iba ang tingin nila sa tax collector. They were the most despised people during that time. Pag nakakita sila ng tax collector, ang tingin nila, matakaw. Matakaw ito. Greedy ito. Pag nakita sila ng tax collector, grabe ito. Wala itong inaatupag kundi yung tiyan niya. Mabusog yung tiyan niya at patuloy siyang gumagawa ng mga hocus-pocus para yung mga collections na yon ay mas marami ang mapunta sa kanya. In other words, people hated the tax collector. Galit na galit po sila. Galit na galit sila sa mga corrupt nung panahon na yon. They were also angry for the corrupt people. Okay? Nung dumating si Jesus, ganun po ang estado ni Levi. Now, si Levi, yung pangalan ni Levi, actually, nung siya'y bata pa, ang descendant niya po ay from the tribe of Levites. Kaya ang pangalan niya Levi, kasi yung mga magulang niya, nung maliit pa siya, pinagpipray ng magulang niya na siya ay mag-serve. Kasi ang mga Levites ng Old Testament, sila po yung mga nag-a-attend sa temple. Sila yung nag-aasikaso ng templo para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung pangalan ni Levi, napakabanal na pangalan. Kasi binigay yon para alam nila yung anak nila ay magiging matuwid, maglilingkod sa Panginoon. Pero na-disappoint sila. Kasi nung lumaki yung anak nila, hindi naglingkod sa Panginoon, hindi nag-serve sa church, naging isang corrupt tax collector.
So pati yung mga magulang ni Levi, disappointed. Itong anak namin, sana naglingkod sa Diyos pero nagpagamit sa mga Romano. Naging kakutsaba ng Romano. Kaya naghihirap kami dahil isa to sa mga nagpahirap sa amin. So ganun katindi yung pagtingin nila kay Levi. Pero ibang klase po ang Panginoon. Nung nakita si Levi, hindi niya nakita yung mga paglalait na mga tao sa kanya. Ang nakita ni Lord kay Levi is he is a potential follower, disciple. Amen? Amen po ba? Amen. Ang nakita niya, hindi yung nakikita ng mga taga-mundo. Ang nakita niya, si Levi will be one of my disciple. At anong sabi niya? Come, lumapit ka sa akin. Anong word na lumabas kay Jesus? Follow me. Sabihin natin, follow me. Follow me. Come and follow me. So una, the first point na gusto kong ibigyan ng diin dito, una, there is a change of identity. Okay? Yung Levi na pangalan, mas binigyan pa ng ibang pangalan ni Jesus. Kasi si Jesus nagbibigay siya ng new name eh. Ang panibagong pangalan ni Levi, nung nag-respond siya kay Jesus at sumunod siya, naging Matthew siya. Matthew. Ang ibig sabihin ng Matthew, gift of God. Regalo ng Diyos. So from Levi, naging Matthew, change of identity. So anong ibig sabihin nito? Pag ang isang tao tumugon sa panawagan ng Diyos, tinanggap niya ang alok ng Diyos, ng kaligtasan, nagbabago yung kanyang identity. Yung lumang pagkatao niya, nabubura, nagkakaroon siya ng panibagong identity, pagkakinlanlan. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians 5:17? Ang sino man ang nakay Kristo ay ano? Isa ng bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na at siya ay bago na. So ibig sabihin, may pag-asa sa mga corrupt na tao. Pwede pang magbago ang mga taga-DPWH. Pwede pang magbago ang mga nasa gobyerno na nasadlak sa, nakasuhan ng corruption. Pwede pa silang magbago. Anong gagawin nila? Lumapit sila kay Jesus. Amen? Amen po ba? Amen. So ito yung ginawa. Si Levi lumapit at sumunod kay Jesus. At doon po nag-umpisa yung tinatawag na nagkaroon po ng new identity, and then doon po nag-umpisa yung buhay niya bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito rin po yung panawagan ng Diyos sa church natin. God is calling this church. This church is a hospital. Ito pong church na to ay hospital ng mga may sakit. Kaya tayo may church, hindi para sa mga walang sakit. Kaya tayo may church para ang mga may sakit ay gamutin natin. Ano yung pinakamatinding sakit? Ang sakit po na matindi, hindi pisikal. Ang matinding sakit po yung spiritual. Lahat tayo ay may infection, may virus ng kasalanan. At pag tinitingnan po natin yung mga tao sa paligid natin, nakikita po natin yung pangangailangan nila. Katulad ni Jesus, nakita niya si Levi na may pangangailangan siya. He needs a new life. He needs a new identity. He needs an encounter with God that will change his life. So ganun po ang nangyari. So, tumugon si Levi at sumunod sa Panginoon. And the rest is history. Anong ginawa ni Levi? In-invite niya. Nagkaroon sila ng dinner party. Dinner party. Actually, dahil naramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon, nagpakain siya sa bahay niya. At alam niyo kung sinong in-invite niya? Hindi yung mga mayayaman na may katungkulan sa gobyerno. Ang in-invite niya yung mga, anong in-invite niya? Mga makasalanan.
In-invite niya mga sinners. Yung mga taong hinamak ng mundo. Yung mga taong pinagtatawanan ng mundo na outcast, wala ng pag-asa. Yun ang in-invite niya dun sa kanyang dinner party. At nagkasiyahan po sila at nandun po si Jesus. Kasama dun sa dinner. Isang malaking handaan, may party po sila. Nagsasayahan sila. At hindi po ito nagustuhan ng mga religious authority. Dito na po papasok yung conflict. Di ba sa storya, mayroong conflict palagi. No? So dito sa storya, may conflict. Nung nakita ng mga scriba, yung mga religious authority, mga tao na may katungkulan, ito yung mga elite group, mga talagang kinikilala sa lipunan. Nang nakita nila na may party sa loob ng bahay ni Levi at kasama si Jesus at nandun yung mga makasalanan, ano po ang naging objection nila? Anong klase naman tong Jesus na to? Kung siya talaga ay banal, bakit nakikihalo-bilo siya sa mga taong makasalanan? Yung mga taong mababa ang lipad. Actually, kasama dito yung mga prostitute. Kasama dito yung mga immoral. Kasama dito yung mga nagnanakaw. Yung mga nagkukurap, mga korap. Nandito lahat sa party. At sabi ng mga religious authority, anong klase ba naman to? Yung mga kasama niya, marurumi. Hindi dapat sila kasama sa ganyang kasiyahan. Hindi dapat siya nakikisama sa mga ganyang kasiyahan dahil alam niya kung sino siya. He knows na siya yung kiniklaim niya that he is the Son of God. And sabi ng mga religious authority, bakit niya ginagawa to? Narinig po yun ni Jesus. At anong sabi niya? This is one of the most amazing statement of our Lord na nabasa ko sa gospel. Anong sabi niya? Ang mga may sakit ay kailangan ng manggagamot. Ang mga malulusog, hindi kailangan ng doktor. Naparito ako sa mga may sakit at hindi sa mga malusog. Anong ibig sabihin ng Panginoon nun? Ibig sabihin ba may mga tao talaga na walang sakit? Di ba sabi sa Romans 3:23, all have sinned. Tama ba? And come short of the glory of God. Walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. So sumakatuwid, yung sinasabi niyang mga malulusog, ito yung mga mapagkunwaring mga pariseyo. Ang tingin nila sa sarili nila ay malusog sila. Wala silang dumi, wala silang kasalanan. Kaya ang tingin nila, kami yung pinaparinggan ng Panginoon, yung mga nagtiklaim na sila yung malusog, na hindi nila kailangan ng doktor. Kasi ang tingin nila sa sarili nila, okay naman kami. Mga kapatid, ito po yung, tawag ko po dito is the religion of exclusivism. Ito yung pag ang religion po, ganun po ang kanyang paninindigan, paniniwala, kultura. Pag sinabing religion, sila lang po 'yon. Na nagsasabing kami lang ang ligtas, kami lang ang tama, kami lang ang dapat sundin. Pag hindi ka kabilang sa amin, hindi ka ligtas. Sounds familiar. Meron po ba kayong narinig na ganon? Na sila lang, exclusive. Kailangan maging membro ka sa aming iglesia. Kailangan maging kasapi ka sa aming samahan. Pag hindi ka kasapi, etsyopera ka. Wala kang kaligtasan. Pero ito po yung kinontra ng Panginoon. Sabi ng Lord, lahat ng mga may sakit kailangan ng doktor. Ibig sabihin, yung mga nagsasabing okay sila ay nagkukunwari lang ng okay. Pero sa loob ng puso nila ay may kabulukan ang puso nila. Amen po ba? Amen. Marami kasing nagsasabi na there's no need for me to come to Jesus. Okay naman ako. Actually, may mga tao po na, ang sakit po naman, hindi naman basta-basta nagpaparamdam yan di ba?
May mga tao na feeling healthy. Feeling healthy. Wala akong nararamdaman. Kaya minsan ayaw natin magpa-check up eh. Kasi sabi nung iba, pag nagpa-check up ka, malalaman mo yung sakit mo. Nandyan ba kayo? Amen. Yung iba takot magpa-check up. Kasi, yung iba, nararamdaman nila, well, okay naman, wala naman akong okay naman ako. Wala naman akong nararamdaman. So, dahil walang nararamdaman, okay. Pero, hindi po lahat ng okay ay okay. Tama ba? Amen po ba? Feeling mo okay ka. Pero pag nagpakonsulta ka kay Dr. Jesus, nakikita ni Jesus may sakit ka. Sabihin nga natin, the doctor is in. Ulitin natin, the doctor is in. Si Dr. Jesus nandito sa church natin. At tinitingnan niya ang bawat isa. Carefully, ini-examine niya yung buhay natin kung may sakit tayo. At kung magsasalita siya sa ngayon, nandito siya at haharap sa ating lahat. Sasabihin sa atin, may sakit tayong lahat. Amen po ba? May sakit po tayong lahat. Walang pwedeng magsabi na wala siyang sakit. Pag in-examine ni Jesus yung ating totoong pagkatao, sasabihin niya may problema ka. Eh yung mga Pharisees, ang tingin nila, wala kami problema. Okay kami. So tingnan po natin yung next point. So what do I mean by religious exclusivist? Exclusivist. Ito po yung mga exclusivist view of God. Ito yung mga Pariseo. Sabi doon, they have a distorted view of the grace of God. God only extends grace to those who keep the law. So itong mga Pariseo, well-educated sila. Alam nila yung batas. Kaya ang palagi nilang sinasabi, pag hindi kayo maalam sa batas, hindi nyo sinusunod yung batas, hindi kayo abot ng grasya, ng kabutihan ng Diyos. Outside kayo sa grace ni God. So ang tingin nila, sila lang ang tama. The rest are wrong. Pangalawa, they have a faulty interpretation of the law based on the high view of themselves with attitude of pride and arrogance with others who did not keep up with the law. So masyadong mataas yung tingin nila na kapag hindi sumusunod sa kanila, lahat sila ay minamak nila. Mababa ang tingin nila dahil hindi nila masyadong mataas yung pagkilala na sa sarili nila. So they don't recognize other people's view, pananaw. Sarado na sila doon sa kanilang paniniwala. And then, they also limit the prospect only for the desirables but excludes the undesirable. So, namimili sila kung sino lang ang pwedeng makasama nila sa grupo nila. So, this is the religious exclusivist. Nakikita po natin yan sa iba-ibang grupo sa panahon natin. Hindi lang po yan pwedeng mangyari yan sa atin, sa church natin. Na kapag ikaw ay naging exclusive na, ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang yung tama. At pag may ibang pananaw, ayaw mo nang tanggapin. Ayaw mong makasama yung mga iba yung paniniwala. Ayaw mo na mayroong ibang makakasama ka na iba yung pananaw. So ang tawag doon, exclusivist. Dalangin ko sa Panginoon na yung FCF Bagumbong ay huwag tayo magkaroon ng ganitong klaseng attitude. Exclusive. Na mayroon lang tayong pinipili na gusto nating makasama. Pag sinabing church ng Panginoon, church of the Lord, church ni Jesus, we are inclusive. Pag sinabing inclusive, lahat ay pwedeng pumasok sa ating gawain. Amen? Pwedeng pumasok. Pastor, pwede ba dyan yung LGBT? Pwede. Tanggap po natin yung LGBT. Pwedeng papasok sa church. Pero, pag umattend sila ng church, gagamutin sila ni Dr. Jesus. Amen? Amen po ba? Amen. Pwede pa dyan, pastor, yung mga corrupt, mga taga-DPWH, pwede.
Pwede. Pagpasok nila, gagamutin sila ni Dr. Jesus. Paglabas nila, hindi na sila corrupt. Amen. Pwede ba dito yung mga congressman? Pwede. Pwede yung senator? Pwede. Ang pinaka-importante po dito, yung manggagamot, yung doktor natin, wala siyang imposibleng sakit na hindi kayang pagalingin. Kahit sobrang corrupt na yan, to the inner core of his being, sobra na. Matindi na yung corruption sa puso niya. Kahit napakalalim na ng corruption sa puso niya, hindi pwedeng hindi siya mapagaling pag lumapit siya kay Dr. Jesus Christ. Kaya ito po yung point ng Panginoon. Next point, tingnan po natin. So, ano po ba yung mga labels na ginagamit ng mga religious exclusivists? Yung mga sobrang exclusive sa kanilang pananaw. Ito yung mga undesirable. Ayaw nilang makasama to sa grupo nila. These are the tax collectors, extortionists, thief, robbers, adulterers, immoral. Lahat ng to, red flag. Hindi pwedeng maka-join ito sa atin. Ito, hindi pwedeng makapasok to sa grupo natin. They are the undesirable. Hindi sila pwedeng ma-connect sa atin sapagkat ito yung mga excluded. Pero ito yung maganda. Tingnan po natin yung gospel. Ito yung dapat na intindihin natin. Ano ba yung gospel? Ito po yung mission statement ni Jesus na dapat intindihin natin bilang mga Kristiyano. This is a rebuke against the religious culture of exclusivism. Ano pong mga binanggit na dyan na verse? Isa-isahin po natin. Sabi ni Jesus, I have come not to call the righteous but sinners. Again, very inclusive siya. Sinners. Luke chapter 10 verse 19, for the Son of Man came to seek and save the lost. John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. So dito sa statement ni Jesus, ang pinapakita niya rito, inclusive siya sa kanyang misyon. Wala siyang pinipili na tao na gusto niyang iligtas. Lahat ng tao ay pwedeng maligtas. Ay, hindi po ako naniniwala doon sa katuruan na may pre-selected lang na gustong iligtas ang Panginoon. Ang tawag po dito is Calvinism. Yung Calvinism, ang paniniwala po nila, meron lang siyang napili. Pre-selected na. Pagdating sa usaping kaligtasan, ang sabi ng Calvinism, mayroon lang siyang pinili na konti lang ang maliligtas. Hindi po totoo yon. Ang katotohanan po, gusto po ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Amen po ba? Amen. Pero, bago sila maligtas, kailangan lalapit sila kay Dr. Jesus Christ. Aaminin nila na sila ay makasalanan. At tatanggapin nila na si Jesus ay tagapagligtas. At pag ganun ang ginawa nila, lahat sila maliligtas. So, dito po sa statement ni Jesus, inclusive po ang kanyang misyon. Wala siyang pre-selected na tao. Di ba? Wala siyang, kasi meron po nagsasabi na may mga tao ng pinili ang Diyos simula pa lang nalikhain ang mundo. May mga tao na siyang pinili na mapupunta sa langit. At meron siyang pinili mga tao na mapupunta sa impyerno. Hindi po totoo yun. Ang sabi ng salita ng Diyos, naparito siya para iligtas ang lahat ng mga naliligaw. Or everyone who is lost. Everyone who is condemned. Hinatulan na makasalanan. Naparito siya para iligtas sila. Mga kapatid, ganun din po ang church. Ang church po, katulad din ni Jesus, tayo po ay hospital. Hospital po tayo ng mga may sakit. Pumupunta tayo dito sa church dahil alam natin may sakit tayo. Gusto nating gumaling. Amen.
Amen po ba? Kaya tayo umaattend sa church. The church is not a place of hypocrites or religious exclusivists. A church is a place of sinners, mga makasalanan, mga may sakit na kailangan ng gamot. Kaya nga, gustong-gusto nating umattend palagi ng church every Sunday. Bakit? Kinakailangan natin magpagamot palagi. Amen po ba? Amen. Sino po sa inyo rito ang wala ng kasalanan? Wala ng kasalanan. Pakitaas ang kamay. Sino po sa inyo rito ang may kasalanan? May kasalanan. O yun. Hanggat mayroon tayong kasalanan, kailangan natin si Dr. Jesus Christ every Sunday. Amen? Pero pag sinabi mo, Pastor, hindi na ako nagkakasala. Ay, matatakot ako sa iyo pag sinabi mo hindi ka na nagkakasala. Amen. Kasi meron akong kaibigan na nagsalita sa akin, Pastor, alam niyo ba, na simula nung isang taon nang mahigit, hindi na ako nagkakasala. Natakot ako sa kanya. Brad, umalis ka sa akin. Kasi ibang klase ka kung hindi ka na nagkakasala. Wala pong ganong tao na hindi na nagkakasala. Kaya kailangan natin ng every Sunday, every midweek, kung bukas ang pintuan ng church, kailangan nating umattend palagi dahil kailangan natin ng gamot ni Dr. Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Kailangan natin ng gamot. Isipin natin palagi, may sakit tayo palagi na dapat gamutin. Hindi iba-ibang klase ang sakit. May sakit sa bulsa. Sino may sakit sa bulsa? Yun, sakit sa bulsa. Maraming may sakit sa bulsa. O yun, kailangan natin si Dr. Jesus Christ. Pagalingin yung ating sakit sa bulsa. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Lord. Maraming nangangailangan sa bulsa. Kulang na kulang yung income natin. Di ba yung iba sa ating struggling? Hindi kumakasya yung income. Pero naniniwala ako, every time na nag-umaattend tayo ng church, yung ating sakit sa bulsa, ginagamot ng Panginoon. He provides. Amen? He provides. Siya ang naglalagay. Siya yung nagsusupply. Mga kapatid, actually, ito yung patotoo ni David. Sabi niya, simula nung ako'y naging matuwid, simula nung bata ako at lumaki ako, wala pa akong nakitang matuwid na nanlimos at pinabayaan ng Diyos. I have not seen a righteous man begging. Alam niyo, yan yung patotoo ng ang isang taong kumilala sa Panginoon, hindi makakaranas ng kahirapan. Hindi po makakaranas. I do believe na kapag ang isang tao ay naging matuwid sa Diyos, a righteous man, binago ng Panginoon, a follower of the Lord Jesus Christ, a disciple of the Lord Jesus Christ, hindi siya pagkukulangin. Palapakan natin na, hindi siya pagkukulangin. And this is what I see in this church. Marami sa church, dito sa FCF Bagumbong, marami ang magiging milyonaryo. Amen. Amen. Kung naniniwala ka na magiging milyonaryo ka, sabihin mo, ako yon. Amen? Ako yon. Actually, I am praying for millionaires. Mag-uumpisa tayo by 2026. Meron nang magra-rise up na mga millionaires dito. Sa FCF. Amen? Patutunayan ng Diyos yung kanyang salita na yung mga matuwid, hindi naghihikahos. Yung mga matuwid ay hindi siya nasa bottom. He is in front. Nasa unahan siya. Hindi siya umuutang. Siya ang nagpapautang. Amen po ba? Hindi siya utangan. Siya yung utangan. Siya yung utangan. Pero hindi nagpapatubo. Amen? Amen po ba? So, ganun po kagaling ang Panginoon. Si Matthew, iniwan niya yung kanyang practices. Corrupt po siya. Si Levi, dating tax collector, corrupt. Sumunod siya kay Jesus. He became a follower of the Lord. And I do believe,
mas lalo siyang pinagpala. Nung sumunod siya sa Panginoon, kung yung pangungurakot niya, kinukuha niya dahil sa korupsyon, di ba nakakalungkot po yung pinapakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw? Di po ba? Hindi tama yun, diba? Amen po ba? Pero nung sumunod na siya sa Panginoon, he became a follower, naging righteous siya. Yung source of income niya, tama na. Yung pinapakain niya sa pamilya niya, galing sa tama. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi pag matuwid ka, yung source of income mo, matuwid din. Amen po ba? Amen. Tama yung pagkuha mo ng pera. Hindi ka lumabag sa batas na yung ang tawag doon, malversation of funds, di ba? Yung mga kaso ng mga nag-corrupt, yung funds na dapat mapunta sa services, kinuha, kinupit, ninakaw, at ginamit sa kanilang personal na pamilya. Yumayaman yung kanilang pamilya, yumayaman yung kanilang, dumadami yung assets nila. Sobra-sobra na hindi na tama. Dahil hindi sila matuwid. Pero pag matuwid tayo mga kapatid, lumaki man yung yaman mo, matuwid pa rin yung kayamanan mo. Amen po ba? Amen. Dahil sa matuwid nang galing yung yaman. So, pwede ba tayong yumaman, pastor, na matuwid yung kayamanan natin? Yes. Pwede. Kung matuwid yung paraan ng pagkuha mo ng pera, matuwid ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero kung hidwa, liko ang daan ng pagkuha mo ng pera, tingin sa iyo ng Diyos ay wicked. Wicked. At kailangan mo ng manggagamot. Gamutin ka muna para maging matuwid ka sa harapan niya. Amen? Amen po ba? Amen. Next, tingnan po natin yung conclusion. Ang pinaka-focus nung sinabi ni Jesus, ito yung kanyang pinaka-message. Come to the river of life and drink from the fountain of salvation. Everyone is invited. Nasa akin ang susi para ang buhay mo ay maging matuwid. Lumapit ka sa akin, uminom ka sa aking, uminom ka. Galing sa akin yung river of life. Na kapag ininom mo ito, mararanasan mo ang kaligtasan. Tayo pong lahat tayo muko. Magsipagtayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We bless you. Salamat sa napakayamang salita. Thank you, Lord. May I invite the worship team again? Magsipaglapit po yung worship team. Magkakaroon po tayo ng minsan pa. Pararangalan po natin si Dr. Jesus Christ, the only physician that can heal the wounds and hurts. Siya lang ang makakapaggamot ng lahat ng sakit natin. Sakit ng ating bansa. Alam po natin yung sakit ng ating bansa, corruption. And our Dr. Jesus Christ can heal our corruption. Kaya niyang pagalingin ang sakit ng ating bansa. Ang sakit ng bawat isa sa atin. Ano man yan, kaya niyang pagalingin. Yung masamang ugali, kaya niyang pagalingin. Yung makasarili, kaya niyang pagalingin. Yung magagalitin, kaya niyang pagalingin. Yung taong nagtatanim ng sama ng loob, kaya niyang pagalingin. Walang imposible sa Kanya. Minsan pa, bigyan natin siya ng papuri. Our doctor, our healer, the Lord Jesus Christ. Awitin natin yung lahat ng nilikha ay luluhod. That portion po. Yun lang po ang kakantahin natin. Uulit-ulitin lang po natin yung portion na yun. Lahat ng nilikha ay luluhod. Lahat ay magsasabi na siya ay Diyos. Siya ay Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, let's worship. Let's exalt our doctor. The doctor of our soul. Of our soul. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Tataas
Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Kaluluwa ay nandito at gusto niyang lapitan kayo at gamutin lahat ng inyong karamdaman. Ito man ay karamdaman sa kaluluwa, karamdaman sa katawan, anumang bahagi ng iyong buhay na kailangan nyo ng gamot na galing sa Kanya. Nandito po siya at nag-aalok po siya sa atin. Kung lalapit po tayo sa Kanya, magpapakumbaba, kikilalanin natin siya, gagamutin niya po lahat ng ating karamdaman. Gagamutin niya lahat ng sakit na mayroon ka. Hindi ka uuwi na hindi mo mararanasan ang kompletong kagalingan na galing sa Kanya. Salamat o Diyos. Yes, magsipag yung nais pong lumapit sa harap at sinasabi mo, yes, ako po'y hinihipo na lumapit. Kailangan ko ng kagalingan. Kailangan ko ng lunas sa sakit na ito. At siya lang po makakabigay ng lunas, makabibigay ng karampatang gamot sa parteng may sakit sa ating katawan, sa ating kaluluwa. Oh, yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, lahat ng mga may sakit at karamdaman, hindi lang pisikal, sakit sa emosyon, sakit sa isip, mental, emotional, physical, pwede pong lumapit sa harap. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sige po, bukas pa po yung ating altar. Kailangan mo ng gamot. Kailangan mo ng lunas. Kailangan mo ng doktor ng kaluluwa. Nandito po si Dr. Jesus Christ. Kayang magpagaling sa iyo. Magagalingin kayo sa lahat ng karamdaman,
Sakit, anumang sakit yan. Anumang sakit, yes. Even cancer. Anong klaseng cancer yan, kayang pagalingin ng Panginoon. Yan man ay cancer, whatever, prostate cancer, lung cancer, liver cancer, kayang pagalingin ng Panginoon yan. Even lahat ng klase ng karamdaman. Name it. Pangalanan niyo yung karamdaman. Jesus, the healer, the physician, can heal every sickness and hurts of His people. Oh, hallelujah. Sige po, habang tayo po yung mga nagsipagpunta rito, itaas po natin yung dalawang kamay natin bilang tanda ng ating pagpapasabog, pagpapailalim kay Dr. Jesus Christ, our greatest physician. Sige, magpailalim tayo sa Kanya. Sabihin natin itong panalangin na ito. Sumunod kayo sa aking panalangin. Follow after me in this prayer. Dakilang Diyos, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko na ako ay may sakit. Ikaw lamang ang nakakaalam kung gaano kalala ang aking karamdaman. Kinikilala kita na ikaw si Dr. Jesus, na parito ka upang pagalingin ang mga may sakit. Ako ay may sakit. Pumupunta ako sa iyo. Doctor, come. I invite you. Heal me mula sa kaibuturan ng aking puso. Heal my heart. Heal my body. Heal my soul. Heal my mind. Sa oras na to, tinatanggap ko ang regalo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sa oras na to, kinukumpisan ng aking labi na si Jesus ay Diyos at muling nabuhay mula sa patay. At inaangkin ko po ngayon ang kaligtasan, kagalingan, kaginhawaan sa aking katawan, sa aking kaluluwa, sa aking spirito. Ako na lang po magpipray. Thank you, Lord. Lord God, dahil Ikaw ang tinaas namin. Ang pangalan Mo ang tinataas namin. You are the doctor, the physician, the healer. So Lord, habang pinapatong ko yung kamay sa kanila, ay igawad Mo rin, O Diyos, ang kagalingan. Let healing flow mula ulo hanggang talampakan. Gumaling ka, kapatid. Tanggapin mo ang kagalingan ni Dr. Jesus Christ. Si Dr. Jesus Christ lang ang nagpapagaling sa iyo. Si Dr. Jesus Christ nandito, pinapagaling ka. Tanggapin mo, ginagawad sa iyong kagalingan. Let the healing flow and power of Jesus flow in your body. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, let the healing power of Jesus flow. Yes, let there be healing. Yes, let there be healing. Gumaling. Bawat bahagi ng iyong katawan, ito man ay kaluluwa, emosyon, isip, gumaling in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Oh, gumaling lahat ng karamdaman, sakit. Let the healing power of Jesus flow in this body in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes. Thank you, Lord. Healing, healing, healing flowing. Healing flowing, healing flowing in the name of Jesus. Dumadala yung kagalingan. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Dumadala yung kagalingan sa pangalan ni Jesus. Let healing flow, let healing flow, let healing flow. Thank you, Lord. Yes. Claim your healing. Magpasalamat na kayo sa Panginoon. Lord, salamat. Thank you, Lord, Dr. Jesus, for touching me. Thank you, Dr. Jesus, for removing all this sickness in my body. Thank you, Dr. Jesus, for healing my soul, my mind, my body. Thank you, Lord Jesus. Thank you for healing me. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for healing. Yes. Salamat, salamat, salamat. Minsan pa, ulitin natin yung portion na yon.
Yes, let's all worship God together. Lahat ng nilikha, yes, all together. Ang lahat. Grabe ang ginagawa mo sa buhay namin. Sa iyo namin binabalik lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang ang karangalan sa pangalan mo, Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Yes, so manatili po tayo nakaupo for our communion. Sa ating banal na hapunan, ating pong sariwain ang realidad ng pagtubos ng ating Diyos sa buhay natin. At pwede po nating ipag-pray yung ating mga elements, please. Distribute the elements, please. And then sabay-sabay po nating kakainin yung tinapay at iinumin yung saro. Thank you, Lord. We bless you. Thank you, Lord Jesus. Sige, habang nag-aantay po tayo, patuloy po tayo nasa spirit of reverence and meron po tayong patuloy na pagpapahalaga sa presensya niya. Very strong po ang presensya ng Panginoon. God, the presence of the Lord is very strong in our midst. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We bless you. Can I have an element, please? Okay. Kung mayroon na po lahat, pwede na po nating unahin yung tinapay, yung bread, itaas po natin yung tinapay. Lahat po ay mayroon na. Thank you, Lord. We bless you. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sige, antayin pa natin yung iba. Meron pa pong wala pa pong tinapay. Okay. Thank you, Lord Jesus. Oh, we bless you. We bless you. Thank you, Lord Jesus. Sige po, antayin pa po natin yung iba. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat. Salamat, Panginoon, sa tinapay. Ang
ang realidad ng pagtubos mo ay palagi naming naalala. Tuwing kami ay kakain ng tinapay, yung realidad ng kapangyarihan, pagkalibing, pagkabuhay na muli, para kami ay matubos, mapawalang sala, ay nararamdaman namin tuwing kami ay inaalala po namin yung pagtitipon-tipon at kami nakikiisa sa komunyon na kung saan aming inaalala ang ginawa mo sa krus. Lord, salamat sa katawang nabayubay, salamat sa katawang ibinigay, pinagkaloob upang lahat kami ay magkaroon ng pag-asa, kapatawaran, buhay na walang hanggan, kagalingan. Salamat, you have provided everything that we need. Lahat ng pangangailangan namin, ikaw ang nagbigay. At ang pinaka-importanting binigay mo, ang kaisa-isang mong anak na si Jesus, hindi mo pinagkait sa amin. And for this reason, we remember the body of Jesus Christ. And we remember His death, His resurrection. Sige, sabay-sabay po natin kainin. Itas po natin yung ating saro, yung ating nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng kanyang dugo. Lord, salamat sa iyong dugo, nagkaroon kami ng complete forgiveness, eternal salvation. Pinalaya mo kami sa kanikala ng kasalanan. At kami pwedeng mamuhay na may kabanalan dahil ang dugo ang siyang naglilinis sa aming mga puso. Pwede kaming mabuhay na may kabanalan dahil ang banal na dugo ni Jesus ang siyang naghugas, naglinis ng lahat ng aming pagkakasala. Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Lord. Thank you for the healing. Thank you for the forgiveness. Thank you for the redemption. In Jesus' name, amen. Alright. So, dako na po tayo sa tithes and offering. Dapat malakay 310 lang talaga yung i-share ko eh. Pero nung sinabi kanina ni Pastor Noel yung put your trust in God, not in men, may na-realize lang ako. Mabilis lang to. Okay lang ba? Ayun. So, yung work ko kasi, yung department ko, nag-work ako sa private banking. So, ang mga client namin dito, yung mga 1% ng global population, sila yung pinakamayayaman sa buong mundo. Bakit? Bago ka makapag-open ng account sa private banking, kailangan mo ng $25 million. Opening pa lang yon, maintaining account pa lang nila yon. So, ganun nila pinagkakatiwalaan kami, yung bank, sa ganun kalaking pera. Na-realize ko, how much more tayo? Pagkatiwala natin yung 10% kay God, who is the creator of heavens and the earth, the moon and the stars, the galaxy. So, di ba parang kung ako mas secure ako doon, yung pag kay God ko, nilagay yung trust. Kasi di ba yung mga investment people, may pinag-aralan sila, mga graduate sila ng Harvard, mabigat yung nila, mga degree. Pero, nung nagka-COVID, hindi naman nila na-predict yun, di ba? Nagbagsakan yung mga businesses, yung mga stocks. So, talagang hindi tayo pwedeng magmalaki kay God kasi God is superior above all things. So, let's pray. God, we honor you with our wealth today. Salamat, Lord God, sa opportunity na makapagbigay, Lord God. Lord, we know that you are more than capable and able to provide for our needs. We glorify you with our finances. In Jesus' name, amen. If you know we serve a faithful God, I need you to clap your hands tonight. Lift up a shout of praise.
Magandang umaga po sa ating lahat. Additional announcement na lang po. So sa youth po, meron po tayong youth camp for next year, 2026 po. So ang date po nito is April 1 to 4, 2026 po. So sa mga interested po na youth, pwede po nating lapitan si Brother Seth para sa mga information po. Next naman po ay yung ating computer literacy training. Next week na po siya, every Sunday after ng service po natin. So sa mga interested po, please approach po Brother Ye po. Maraming salamat po and see you next Sunday po. Okay, may I invite the worship team to come. Please rise up. Let's all have a blessed benediction. Meron po tayong benediction for our closing prayer. Thank you, Lord. Salamat. Alam ko, Panginoon, na pinakita mo ang iyong kapangyarihan. Hindi namin maikakaila, gumalaw ka po sa aming kalagitnaan. Ikaw po ay nagpakita ng kapangyarihan sa bawat isa. At bilang tanda ng aming pasasalamat, maingat namin binabalik sa iyo. Lahat ng ginawa mo, Panginoon, we will always tell the wonderful things you have done in our lives. Saan man kami pumunta, sasabihin namin, dito sa FCF Bagumbong, ang Diyos ay gumagawa ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay pinapamalas niya sa church na ito. Wherever we go, we tell other people, come to the church. Pumunta kayo doon sa church na yon. The power of God, ang kapangyarihan ng Diyos na andun kumikilos. Gumagalaw, nagpapagaling. Lord, salamat. Sa iyo namin binabalik lahat ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.